Binalaan ni Knight si Akira na kailangan niyang iwasang harapin ang demonyo ng harapan kahit anong mangyari. Kita niya agad na ibang klase ang lakas ng demonyong ito kaya't dapat sobra siyang mag-ingat sa bawat galaw niya. Napansin ng demonyo na hindi na kayang lumaban nito, kaya ginamit niya ang kapangyarihan niya para mabali ito at ibinabato sa likod ng kwarto para hindi na makialam at pagkatapos, binalot niya ng ribbon ang buong grupo at agad niyang binasag ang barrier na ginawa ni Leia para protektahan sila. Hindi makapaniwala si Leia na nadurog iyon ng ganoon kadali at sinubukan niyang tumayo para mag-create ng panibagong barrier, pero sinabi ni Akira na umatras muna siya dahil sobrang delikado at sinabi ng demonyo na tama ang ginawa nila dahil wala naman siyang pakay kay Leia, pero meron siyang kailangan kay Amelia. Kaya nagpaikot siya ng isa pang ribbon diretso kay Amelia at tumilapon ito papasok sa pader. Agad na tumakbo si Akira papunta sa kanya para tingnan kung ayos lang siya. Pero sinabi ng demonyo na hindi dapat mag-alala dahil buhay pa si Amelia, ginawa lang niyang hindi ito makagalaw ng ilang sandali. Tiningnan siya ni Akira nang may matinding galit at gusto na niyang umatake dahil sinaktan nito si Amelia, pero alam niyang wala siyang panalo kaya't nagsimula siyang mag-isip ng paraan para makatakas pero napansin iyon ng demonyo. Ayaw nitong mapagod kakahabol kay Akira sa loob ng buong dungeon kaya sinarado niya ang lahat ng exit. Ngayon ang tanging opsyon ni Akira ay lumaban pero nagamit na niya ang Shadow Magic isang beses, kaya konti na lang ang natitirang enerhiya niya at base sa lakas ng demonyo, duda siyang gagana ang presence concealment sa kanya. Biglang tinanong ng demonyo si Akira kung ang pagkakasulat ng pangalan niya ay yung galing sa Oda Clan o yung ibig sabihin ay Rice Field dahil gusto niyang tama ang pagbigkas. Nabigla si Akira dahil ang tanging paraan para malaman iyon ay kung galing rin siya sa Japan at kinumpirma nga ito ng demonyo. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Mahiro Abe at kahit iba ang nangyari sa kanya ay dinala rin siya sa mundong ito mula Japan. Sabi niya na sana nagkita sila ni Akira sa mas maayos na sitwasyon pero ngayon, ang mission ni Mahiro ay hulihin si Amelia at kailangan niyang patayin si Akira. Para magawa iyon ay inactivate niya ang kapangyarihan niya at nagpadala ng sunod-sunod na energy blasts papunta kay Akira. Sinubukan ni Akira na umiwas sa lahat ng iyon pero hawak ni Mahiro ang buong kontrol sa mga atake na iyon. Kaya kapag gumawa siya ng isang pag-iwas habang nasa ere ay tinamaan si Akira sa balikat at hindi nauobra ang pag-iwas. Kaya sinubukan ni Akira na lapitan siya para magamit ang kanyang mga espada, pero hindi siya sapat na mabilis para tamaan ang hero. Ilang sandali pa ay naglabas ulit ng mga energy blast ang kalaban papunta sa kanya, walang saysay na umiwas dahil siguradong tatamaan din siya kaya't nag-activate si Akira ng limitado na bersyon ng Shadow Magic, para sipsipin ang mga blast sa buong katawan niya. Natuwa si Mahiro dahil hindi pa niya nakikita ang ganitong klaseng mahika, pero alam niyang mababa na ang mana ni Akira kaya hindi niya ito magamit ng buong lakas at biglang tinawag ni Knight si Akira at sinabi niyang nakabawi na siya ng kaunting lakas, kaya makakatulong na siya. Nakilala siya ni Mahiro at tinanong kung tuluyan na ba siyang lilipat ng panig. Kinumpirma naman ni Knight na wala na siyang balak bumalik sa paglilingkod sa Demon Lord. Pagkatapos ay kinausap niya si Akira gamit ang kanilang mental link at iginiit na kailangan nitong kanselahin agad ang kontrata nila. Wala namang alam si Akira tungkol dito kaya't ipinaliwanag ni Med na may paraan siya para pabagsakin si Mahiro. Pero mamamatay siya sa proseso at habang nakalink siya kay Akira ibig sabihin pati si Akira ay mamamatay, pinakiusapan niyang putulin ang kontrata para makapagsakripisyo siya. Pero tumanggi si Akira ng diretso at nakikita ni Mahiro na nag-uusap si Akira at Knight at pwede niya silang atakehin ngayon, pero gusto niyang malaman ang pinag-uusapan nila kaya naghintay siya. Ipinahayag ni Akira kay Knight na kanina akala niya ay talo na sila pero ngayong nandito na siya, pwede nilang subukan na talunin si Mahiro kung magtulungan sila kaya't hindi na kailangan magsakripisyo si Knight, pero sinabi ni Knight na walang kasiguraduhan na mananalo sila kaya't sobrang delikado ng plano. Ngunit giit ni Akira na handa niyang tanggapin ang panganib basta mabuhay si Knight, hindi gusto ni Knight na ilagay ni Akira ang sarili niya sa ganoong delikadong sitwasyon para sa kanya, pero iginagalang niya ang desisyon nito at ginamit niya ang natitirang enerhiya para simulan ang kanyang transformation. Pagka-dissipate ng gintong liwanag ay nakita ni Akira na nag-transform si Knight bilang kopya ni Captain Seren, sa anyong ito ay hawak niya ang lahat ng kakayahan ni Seren pero hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal, kaya sinabi niya kay Akira na kailangan nila itong tapusin agad. Inactivate niya ang magic ni Seren at lumikha ng napakalaking light hammer sa ere,
kaya napilitan si Mahiro na mag-cast ng shield para protektahan ang sarili niya, pero ang liwanag na iyon ay nagpapalakas din sa kapangyarihan ng shadow magic ni Akira. Sinamantala niya ang pagkakataon at binalot ang sarili ng anino para taasan ang kanyang attack power bago umatake kay Mahiro. Sumali agad si Knight para tulungan si Akira at nagsisimula ng ma-overwhelm si Mahiro sa sunod-sunod na atake. Nakakuha si Akira ng pagkakataon at nakapagbigay siya ng slash sa likod nito. Binalaan ni Knight si Akira na malapit nang mawala ang transformation niya, pero sinabi ni Akira na ayos lang dahil kaya na niyang tapusin si Mahiro sa susunod niyang atake. Pero may isa pang natitirang plano si Mahiro at pumikit siya ng daliri at sa sumunod na segundo, biglang lumitaw si Amelia sa likod ni Akira at sinaksak siya sa dibdib gamit ang kamay niya at kontrolado siya ni Mahiro kanina. Nang mawala ang kontrol ay napasigaw siya sa takot dahil hindi niya matanggap ang nagawa niya. Sinubukan ni Akira na assure siya na hindi niya kasalanan iyon at alam niyang hindi siya kailanman sasaktan ni Amelia ng sinasadya, pero kahit anong sabihin nila at hindi nagbabago ang katotohanan na dumudugo ng todo si Akira ngayon at pilit pa rin niyang sinusubukan na manatiling buhay, sinasabing hindi siya pwedeng mamatay dahil hindi pa niya naaabot ang mga layunin niya. Pero ilang sandali lang ay unti-unting naglaho ang kulay sa mga mata niya at lumamig ang katawan ni Akira. Gayunpaman bago tuluyang tumigil ang pagtibok ng puso ni Akira, na-recognize ng system sa loob ng katawan niya na nakamamatay ang mga sugat niya. Kaya ito mismo ang nag-intervene at inactivate ang healing mode at mula sa katawan ni Akira, kumalat ang enerhiya habang sinisimulan siyang gamutin ng system at nakita ito ni Mahiro kaya't tinangka niyang patayin si Akira ng tuluyan para siguradong hindi na ito makakatayo, pero nakapag-activate na ang system ng isang impenetrable barrier. Hindi makalusot ang kahit anong atake ni Mahiro kay Akira sa sandaling iyon, pagkatapos makomplito ang healing ay unti-unting tumayo ang katawan ni Akira pero hindi siya ang kumokontrol dito at napagpasyahan ng system na si Mahiro ay seryosong banta sa buhay ni Akira, kaya nag-shift ito sa battle mode at agad na sumugod kay Mahiro. Nagbanggaan si Akira at Mahiro pero dahil system ang may hawak ng katawan, nagagamit ni Akira ang shadow magic ng mas mabilis at mas epektibo kaya't nang subukan siyang tamaan ni Mahiro ng emergency slash, gumawa ang system ng shadow wall para depensahan si Akira at pagkatapos ay ginamit ang mga anino para ipulupot si Mahiro at itali ito sa pwesto. Binalaan siya ng system na kanselahin ang spell na ibinabato niya kay Amelia at umalis agad kung gusto niyang mabuhay, pero tumangging matalo si Mahiro at sa halip, tinarget niya si Amelia para pilitin si Akira na isakripisyo ang sarili. Hindi ganoon kainteresado ang system kay Amelia pero si Akira ay mahalaga sa kanya, si Amelia at ang ideya na mapahamak ito ang nagbalik ng malay niya, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta kay Amelia para protektahan ito gamit ang katawan niya. Pero bago tumama ang mga spike kay Akira ay biglang naglaho ang mahika ni Mahiro na para bang may nagdispel nito at ang may gawa ay si Crow. Bumaba siya sa dungeon dahil nag-aalala siya kay Akira at sakto ang pagkarating niya. Nagulat si Mahiro nang makita ulit si Crow dahil akala niya matagal na itong patay, pero malinaw na buhay si Crow at nasa maayos na kondisyon at dahil ayaw ni Mahiro na sumugal at makipaglaban sa kanya ngayon ay umatras ito. Kaya nagpa siya si Mahiro na umatras muna at gumawa siya ng teleportation circle para makaalis sila ni Alam. Nakahinga ng maluwag si Akira dahil tapos na ang laban at ligtas pa rin si Amelia, pero lahat ng pagod at pinsalang natamo niya ay sabay-sabay nang bumigay kaya't nawalan siya ng malay at nang magising siya ay 3 araw na ang lumipas. Buong panahong iyon ay hinihintay lang ni na Amelia at Knight ang paggising niya at sobrang saya nila na maayos ang kalagayan niya. Ilang sandali pa ay nang malaman ni Crow na gising na si Akira pumunta siya para tingnan ito at may kasama siyang ilang bisita na gusto rin siyang makita. Laking gulat ni Akira nang makita na ang mga bisita ay ang mga kaklase niya at nalaman nila na nandito si Akira dahil matagal na palang magkakilala sina Jill at Crow, kaya noong pumunta ang mga kaklase niya para magpa-upgrade ng gear, sinabi sa kanila ni Crow na naroon si Akira. Masaya si Akira na nakalaya na sila mula sa sumpa ng hari at nakatakas sa kastilyo. Binanggit nila na si Jill ang tumulong para wasakin ang lahat ng sumpa kaya lubos silang nagpapasalamat pero dahil sa nabanggit si Jill, tinanong ni Akira kung ayos lang ba na nandito ito dahil baka mapag-alitan siya sa pag-alis sa kastilyo. Pero sinabi ni Jill na wala na siyang dapat ikabahala dahil tinanggal na siya bilang knight at sa tingin ng hari, hadlang ang knight sa mga plano niya kaya't tinanggal niya ang buong order at oo, eksaktong ganito ang klase ng desisyon na gagawin ng hari.
Giit ni Asina kay Akira na sabik siyang makasama ulit ito at tinanong niya kung gusto bang sumama ni Akira sa kanila, pero agad tumanggi si Knight at sinabi niyang siya lang ang partner na kailangan ni Akira. Sinagot naman siya ni Asina at ipinaliwanag na tumahimik siya dahil kayang magdesisyon ni Akira para sa sarili niya. Pinakalma ni Akira ang lahat at ipinabatid niyang bago siya magdesisyon kung sasama ba siya o hindi, gusto niyang malaman kung ano ang plano nila pagkatapos nito at ipinaliwanag ni Tsukasa na iniisip nilang puntiryahin ang Demon Lord sa lalong madaling panahon. Pero natawa lang si Knight at sinabing sobrang hina pa nila para harapin ang Demon Lord at nainsulto si Yuki dahil tinawag silang mahina. At tinanong niya kung bakit sobrang init ng ulo ni Knight sa kanila at medyo sang-ayon si Akira na kulang pa sa lakas ang grupo nila pero hindi nakakatulong si Knight sa pag-uusap, kaya pinakiusapan niyang lumabas muna ito para matapos niya kausapin ang iba. Pagkaalis ni Knight ay tinanong ni Akira kung bakit nga ba gusto nilang harapin ang Demon Lord at ipinaliwanag ni Tsukasa na kung magawa nila iyon, tataas ang impluwensya nila at baka kayanan nilang makipag-negotiate sa King of Reges para pauwiin sila at dahil kung siya ang tumawag sa kanila papunta rito, dapat alam niya rin kung paano sila maibabalik. Maganda ang plano sa teorya pero may ilang problema si Akira tungkol dito at una sa lahat, ano bang pumasok sa isip nila para maisip na posible pang makipag-usap ng maayos sa isang hari na nagtangkang mind control ang mga kabataang estudyante at pinatay pa si Seren para sa pangsarili niyang kagustuhan. Kahit pa alam ng hari kung paano sila maibabalik sa kanilang mundo, hindi kailanman papayag si Akira na gumawa ng kahit anong may kinalaman sa kanya lalo na't alam niyang daan-daang inosenteng tao ang inialay ng hari para lang matawag sila rito sa mundong ito. Dahil doon ay tinanong siya ng iba kung ano ba ang plano niya dahil sigurado silang gusto rin naman niyang makauwi, kaya sinabi niya na kaya ni Mahiro na gumawa ng teleportation circles kaya posibleng may alam ito tungkol sa pagbalik sa kanilang mundo. At balak ni Akira na balang araw ay pasukin ang kastilyo ng Demon Lord para pilitin si Mahiro magsalita. Pero bago iyon ay kailangan muna niyang ipaghiganti ang pagkamatay ni Stern, pagkatapos ay gagawin niya ang lahat ng posible para makauwi pero nang marinig iyon ay nalito si Amelia at gusto niyang magtagumpay si Akira kaso ayaw niyang iwan siya nito, masakit para sa kanya kaya't lumabas siya para magpahangin at sinundan siya ni Akira. Natagpuan niya si Amelia sa gilid ng bangin malapit sa tubig at sinabi nito na alam naman niyang darating ang araw na kailangan nilang maghiwalay, pero hindi niya matanggap ng madali at may kailangan daw siyang aminin at sinubukan ni Akira na sabihin na hindi niya kasalanan ang nangyari sa dungeon, dahil kontrolado siya ni Mahiro subalit may mas malalim pa. Sinabi ni Amelia na labis siyang nasaktan sa ginawa niya kay Akira pero sa isang iglap ay naging masaya siya. Pumasok kasi sa isip niyang kapag nakabalik si Akira sa mundo niya at malamang makakalimutan na siya, kaso kung mamamatay si Akira sa kamay niya kahit papaano ay hinding-hindi siya makakalimutan. Alam niyang mali at nakakatakot isipin iyon at hindi alam ni Akira kung ano ang dapat sabihin, pero malinaw sa kanya ang nararamdaman niya para kay Amelia at sinabi niya na sa mundo niya, kapag ang isang lalaki at babae ay nangangakong gugugulin ang natitirang buhay nila magkasama, nagsusuot sila ng singsing sa kanilang pang-apat na daliri. Wala siyang singsing ngayon kaya't ibinigay niya ang espada niya kay Amelia at ginupit niya ang balat ng kanyang daliri para gumawa ng hugis singsing, pagkatapos ay sinabi niya kay Amelia na mahal niya ito at kung okay sa kanya, gusto niyang maging partner niya habang buhay. Labis ang tuwa ni Amelia at binanggit rin niyang mahal niya si Akira at gumawa din siya ng parehong hiwa sa daliri niya bilang tanda ng pangako nila. Tinanong siya ni Akira kung meron pa siyang gustong ipagawa sa kanya. Hinawakan ni Amelia ang kamay niya at iginiit na ang gusto lang niya ay mangako si Akira na hindi siya mamamatay, hindi siya makakalimot at hindi siya aalis mula sa tabi niya at doon ay nangako si Akira na gagawin niya ang lahat ng kaya niya, para tuparin ang tatlong iyon at nagbahagi sila ng isang napakagandang halik habang sumisikat ang araw.